What is up mga kapark? Muling nagbabalik na ako with a glow up. Now for this content, magtutulong na tayo sa mga tao, sa mga individual, just like kung anong ginawa ko nung previous vlog. As you see, this is related to what I did nung about sa water bottle solution, nung dati ko pa siya ginawa a year ago. Now, i-demonstrate ko na sa inyo. Bago man tayo magsimula sa Masangkay food trip, ngayon, gawin muna natin tong vlog and I will show you kung paano ako nagtulong sa isang beggar na nasa lansangan lang. Ito na, i-present ko na sa inyo tong vlog. For today's mission, nandito tayo sa Masangkay Street. Grabing gear ang dala ko niyan mga kapark. And ang tsempohan ko dito si Lolo. Dito lang sa sidewalk kung saan may iba ding manlilimos. Kausapin ko muna siya kung ready na. Kamusta po Lolo? Pwede po tayo magbenta po ngayon na baka simula po sa inyo, baka tong idea kumalat din po sa mga iba't ibang tao at sa ibang barangay. Okay na ba po sa inyo? Okay na po siya. Sige, mag-start natin. Punta na tayo dun sa grocery para magbili ng kailangan natin sa pagbenta. Let's go na sa Divisoria Place, ang nag-isang presyong Divisoria na matatagpuan sa Bangbang Street. Pagod ka agad pero sige kaya pa kasi nagtanong pa ako kung saan makakabili ng ice box. Second location is ang alam kong pwede bumili ng ice. Nagbigay sila ng not just 1 but 4 cups of ice. By the way, sigot ko na pala kasi may refilling station na tigpipiso lang dito. Pero take note guys, bawal mag-refill ng recycled bottle sa pagbenta. Kahit anong linis pa yan, nandyan natatrap pa rin ng bacteria na matagal. And baka may microplastics na naiwan dyan and you know it's summer pa. Third location nga naman, ang pinaka-importante sa lahat ay ang tubig. Siyempre dito lang sa grocery at 11 pesos na naman per bottle. Enough to have profit of 9 pesos per bottle para saksa lang sa 20 pesos. Kasya nga pala dyan ang 6 bottles pero di naman kailangan na ipagkakasya lahat kasi ipagtatanggal din natin yan, not to let it stay for too long to be cold. And the rest of the buy and sell strategy, I'll teach and demonstrate it to the beggar. So ayun, na-set up na natin lahat ng kailangan natin para sa pagbenta. Yun, nabili ko na to. Nabili na yung mga water bottles na kailangan po niya. Nagbili tayo sa grocery, napatunayan na malinis ang mga water bottles na nabili natin. Ayun, gusto ko na po ipaalala na ito po yung ginagawa natin. Siyempre, important is yung safety po ng mga karamihan sa hanap buhay ninyo tsaka sa pagbebenta po ng water bottle during summer. Ngayon kasi, bawal talaga na malamig ito kagad pag ininom nila. So parang biglaan. So parang every time na pwede nyo ibenta to, wag i-stay ito ng matagal sa icebox. Ilagay dito. Kasi public advisory na kailangan talaga yung bottle is like not that warm, yung parang nakaya pa na inumin siya. Na hindi ibiglang malamig kasi puputok yung ugat. Magdagan malamig. Kasi yung ugat natin manipis. So that's from the public advisory. Init lang kasi. Init na kasi. Init, Oo. O imagine 40 to 50 degrees Celsius ngayon ang panahon. So kailangan panatilihin yung bottles natin na hindi sobrang lamig. Nasa ice man siya, pero pwede siya tanggalin at ilagay sa plastic. At syempre para naman sa picture of appreciation na natulungan ko naman siya nag-selfie pa for the documentation yun.